Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang magiging paksa natin sa ngayon ay ang pananampalataya o kaya ay ang paniniwala sa tinatawag na qadar. Ibig sabihin mga kapatid ay kapalaran. Ang paniniwala sa tinatawag na qadar o kapalaran, ika-anim na paniniwala. Unang-una ay paniniwala sa kaisa ng Allah, paniniwala sa kanyang mga anghel, paniniwala sa kanyang mga aklat o kasulatan, paniniwala sa kanyang mga propeta at sugo, paniniwala sa araw ng paghuhukom, at ang ika-anim na paniniwala ay paniniwala sa tinatawag na kapalaran. Ito yung qadar na tinutukoy natin. Kapalaran, mabuti man ito o masama, ay magmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ngayon mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay mayroong mga antas, 4 na antas ng paniniwala sa tinatawag na kapalaran. Al-ilm, al-kitaba, al-mashi'a, al-ijad. Unang-una ay kinakailangan nating maniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alam niya ang lahat ng bagay. Ito ang unang-una mga kapatid na antas ng tinatawag na kapalaran ay paniwalaan natin na ang lahat ng bagay, ang lahat ng pangyayari ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikalawa mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay ang lahat ng pangyayari ay nakatala. Ibig sabihin ay nakasulat mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Nakatala ang lahat ng mga panustos o mga biyaya na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan ito darating? Kailan ito mawawala? Kailan ito mananatili sa atin? Gaano kadami ang biyaya na ibinigay ng Allah? Nakatala ito mga kapatid. Ibig sabihin, nakasulat na ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang ikatlo naman mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ay kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paniwalaan natin na anuman ang pangyayari ay kagustuhan at kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ito man ay gawain ng mga tao o kaya ay mga pangyayari sa mga tao na kung saan ay hindi mangyayari ang isang bagay maliban lamang sa kagustuhan o kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang ika-4 mga kapatid ay ang lahat ng bagay ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha. Nilikha niya ang lahat ng bagay. Maging ito man ay nakikita natin o hindi natin nakikita, paniwalaan natin na ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin masasabi na ito ay kapalaran? Madalas natin nasasabi na kapalaran. Pangyayari kapalaran. Mayroong 2 bagay mga kapatid na kanais-nais nating malaman sa ngayon. Unang-una na pangyayari mga kapatid na labas ang kagustuhan ng tao. Hindi kagustuhan ng tao ang pangyayari. Ano ang halimbawa nito mga kapatid? Mga trahedya na dumarating. Pagkabuhay ng tao, pagkamatay ng tao, o mga sakit na dumarating sa tao, o anumang mga bagay. Halimbawa sa ating mga sarili, mayroong matangkad sa atin, mayroong mababa sa atin. Makikita natin na mayroong maputi, mayroong maitim. Makikita natin na mayroong maganda ang kanyang itsura sa pamagitan ng ating paningin. Mayroong hindi maganda ang kanyang mukha o hindi maganda ang kanyang itsura sa pamagitan ng ating paningin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang lahat ng mga ito, ang lahat ng mga pangyayaring ito, sasabihin natin automatic. Sasabihin natin na ito ay kapalaran. Automatic na sasabihin natin na kapalaran, kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Labas na dito ang kagustuhan ng tao, labas na dito ang kapasyahan ng tao, subalit ito ay tatanggapin natin na dito natin masusukat ang ating pananampalataya sa Allah. Halimbawa ng mayroong dumarating na mga pagsubok, minsan ay dumarating ito sa atin
bilang sinusukat ang ating pananampalataya. Minsan naman ay dumarating ito sa tao bilang parusa na sa kanya. Minsan naman ay dumarating sa tao na ito ay magiging dahilan upang magiging mataas ang antas ng kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng mga ito, kung tayo ay nananampalataya sa Allah, naniniwala tayo sa qadar, naniniwala tayo sa kapalaran, huwag na tayong magsalita, bakit dumating pa ito sa atin? Bakit ako nilikha ng Allah na mahirap? Bakit ako nilikha ng Allah na maitim? Ang lahat ng mga ito ay alisin natin ang mga katanungan na ito. Alisin natin sa ating mga kaisipan, kundi ang isipin natin ang lahat ng mga ito, ang lahat ng mga pangyayaring ito ay ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Automatic na masasabi natin ito na kapalaran. Kalawa mga kapatid, na maaari nating sabihin na kapalaran na kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, subalit ito naman ay binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapasyahan. Anong halimbawa nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-iisip. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kalayaan. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas. Lahat ng mga ito ay nakasalalay sa ating kapasyahan o sa ating kagustuhan o sa ating tinatawag na mga gawain na kung saan kapag ginawa natin ito mga kapatid, huwag natin isisi sa Allah na sasabihin natin ito ay kapalaran. Kung tayo ay magnakaw, sasabihin natin na ito'y kapalaran. Kung tayo ay pumatay ng tao, sasabihin natin na ito'y kapalaran. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isip, binigyan tayo ng kakayahan na gawin natin ito o hindi natin ito gawin. Manampalataya tayo o hindi tayo manampalataya, kapalaran na binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaisipan, gamitin natin ito. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan, gamitin natin ito. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng desisyon na kapag tayo ay nagdesisyon, ginawa natin yan. Ibig sabihin, kung ang ginawa natin ay masama, tayo ay magnakaw, huwag nating sabihin na ito ay kapalaran. Pag tayo ay pumatay ng tao, huwag nating sabihin na ito ay kapalaran dahil binigay sa akin ng Allah na pumatay ako ng tao. Binigyan tayo ng Allah ng kaisipan, binigyan tayo ng Allah ng kakayahan, subalit nandoon ang ibinigay sa atin ng Allah na nakasalalay ang tinatawag na pagpasya. Tayo ay magpapasya. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Tayo ay magpapasya dahil kung ang lahat ng gawain natin, kung magnakaw tayo, ay sasabihin natin ay kapalaran. Kung tayo ay pumatay ng tao, sabihin natin na kapalaran. Ano ang mangyayari mga kapatid? Noong unang mga panahon ng mga propeta, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, bakit pinarusahan ng Allah ang mga pamayanan ng mga propeta? Pamayanan ni propetang Noah, pamayanan ni propetang Lut. Bakit mga kapatid pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil kung ang sabihin natin lahat ng mga gawain ng mali, sasabihin natin na kapalaran. Mangangalo niya tayo, sabihin natin na kapalaran. Maginom tayo ng alak, sabihin natin na kapalaran. Kung ganyan ang katuwiran natin mga kapatid, makikita natin ang mga pamayanan ng mga propeta pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ipinadala ng Allah ang mga propeta dahil upang sa gayon ay tayo yung magsunod sa mga propeta. Kapag tayo ay sumuway, ibig sabihin yun mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay parurusahan tayo mga kapatid. Kung ang lahat ng magawain natin na masama ay sasabihin natin, ipangangatuwiran natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kapalaran, ibig sabihin mga kapatid, hindi na kailangan ang hatol. Hindi na kailangan ng hatol, hindi na kailangan ng syariah, hindi na kailangan ng batas na ang sino mang magnakaw, ganito ang gagawin sa kanya. Ang sino man ang pumatay ng tao, ganito ang gagawin sa kanya. Dahil nandoon yung pangatuwiran ng tao na kapalaran. Subalit ang kapalaran na tinutukoy dito mga kapatid ay kapalaran na binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaisipan, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan. Subalit nandoon ang ibinigay sa atin ng Allah na tinatawag na ikhtiyar. Ibig sabihin tayo ay magpapasya, tayo ay namimili kung saan tayo susunod. Susundin natin yung kabutihan, susundin natin yung kasamaan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, makikita ninyo ang isang kasaysayan mga kapatid, na isang lalaki na nagnakaw. Isang lalaking nagnakaw sa kapanahunan ni Omar radiyallahu anhu. Nung mahuli ang lalaking ito mga kapatid na nagnakaw, dinala nila kay Omar. Nang makarating ito kay Omar, tinanong siya ni Omar. Sabi ni Omar radiyallahu anhu, bakit ka nagnakaw? Sabi ng lalaking ito, Qaddarallah, nagnakaw ako, sabi niya, dahil ito ay kapalaran, kagustuhan ng Allah. Dahil dito mga kapatid, nang marinig ni Omar radiyallahu anhu, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, hampasin ninyo ang lalaking ito ng 30. Tingnan ninyo mga kapatid,
pagkatapos ay putulin ninyo ang kanyang kamay. Nagtaka ang mga kasamahan ni Omar kasi ang hatol lamang sa pagnanakaw, kapag dumating na sa limitasyon na kanyang ninakaw, puputulin lang ang kanyang kamay. Subalit nagtaka ang mga kasamahan ni Omar. Sabi nila, Omar, bakit ipinag-utos mo sa amin na hampasin namin ng 30 ang lalaking ito? O kaya ay lalatiguhin namin ng 30? Subalit ano ang sinabi ni Omar radiyallahu anhu? Sabi niya, linalatigo ang lalaking yan ng 30 dahil sa pagsisinungaling niya na ginamit pa niya ang kapalaran. Ginamit niya ang kapalaran. Nagsisinungaling siya na ginamit niya ang salitang kapalaran. Nagnakaw siya. Sinisisi pa niya ang Allah na sinasabi niya na kapalaran. Nandoon yung ikhtiyar na ibinigay sa atin ng Allah na pamimili. Ito ba ay gagawin natin o hindi? Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaisipan. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan. Kaya linalatigo ang lalaking ito dahil sa kanyang pagsisinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinangangatwiran niya ang tinatawag na kapalaran. Subalit puputulin naman o pinuputol naman ang kamay ng lalaking ito dahil sa iyon ang hatol para sa taong magnanakaw ay puputulin ang kanyang kamay. Isang talata mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ibig sabihin nito mga kapatid ay, sabihin mo o Muhammad na ang katotohanan ay magmumula sa inyong Panginoon. Faman syaa'a falyu'min, ang sino man na gusto ay manampalataya. Wa man syaa'a falyakfur, ang sino man na gusto ay huwag manampalataya. Tingnan ninyo mga kapatid. Ibig sabihin nito sa talatang ito mga kapatid, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ikhtiyar, pamimili. Kung gusto natin na manampalataya, manampalataya tayo. Kung gusto natin na hindi tayo manampalataya, hindi na tayo manampalataya. Subalit nandoon ang parusa, nandoon ang gantimpala. Gantimpala para sa mga tao na mga nananampalataya, parusa naman para sa mga tao na hindi nananampalataya. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.